message talaga ng kanta lahat is papuri na mataas sa ating Diyos. Amen. So, bilang continuation po ng ating pagsamba, una, awitan ngayon naman po, dumako tayo sa pagbibigay ng ating tithes. Kasi ito ay isa ring uri ng pagsamba. So, ngayon nga po, di ba, magaganda yung awitin natin kanina, at ngayon naman, sa ating paghahandog ng ating mga ikapo. Alam naman ng Diyos na kung ano man po yung kalagayan natin sa araw-araw, di ba? Madalas, ang pangunahing problema natin yung sa pamilya, problema sa pera, yan, ganyan. Na minsan, wala tayong pambili ng bigas, o kung may pambili man ng bigas, wala pambili ng ulam. Di ba? Laging may kulang eh, hindi natin alam. Bagamat ganon, kasi nga, wala tayong, karamihan sa atin, matatanda na, di ba? Hindi natin kaya magtrabaho na hindi kagaya dati na malakas yung katawan natin, nakakapag-provide tayo sa family natin. Pero sa umagang ito, tandaan po natin na ang pagbibigay sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa halaga, kundi sa puso. Lagi naman po nating naririnigin sa mga preaching na yung puso talaga yung pinaka-importante sa pagbibigay. Yung puso, ano ba yung puso na to? Yung puso handang magpasalamat at magtiwala kahit sa kakaunti na mayroon tayo. Gaya po ng kwento ng babaeng biyuda. Alam niyo po yan yung kwento nun. Yung sa Lucas chapter 2 verse 3-4 na itong biyudang ito higit pa sa lahat yung kanyang ibinigay. Parang hindi pa lalagpas ng 10 piso kung iaano mo yung presyo sa panahon natin. Parang ganun po na itong barya niya na to na binigay niya is hindi natin alam kung pangkain niya ba to o pang survive sa araw na yun. Pero wala nga siyang alinlangan na binigay niya ito. Ginamit tong example sa atin ng Panginoon para maging paalala na as nung nagaling sa puso yung mga binibigay natin sa ito'y galing sa puso mapagpasalamat. Yung mga ganitong bagay na maliit man sa paningin ng ibang tao, para sa atin ito yung nagpapalakas ng pananampalataya natin sa ating Diyos. At ito rin yung paalala na kailanman hindi tumitigil ang Diyos sa pagtustos niya sa atin, di ba? Sa lahat ng pangangailangan natin. So, sa umagang ito, tayong ihandog natin yung ating mga ikapo at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po ang nakakaalam ng bawat hinayin, bawat problema ng bawat isang sa inyong mga anak, Panginoon. Pinapanalangin ko, Lord, una lahat sa bansa namin. At alam niyo po kung ano man yung mga sakuna na nakakanasan at ano man mga problema sa gobyerno ang nangyayari. Pero sa umagang ito, tinataas namin sa inyo aming mga tithes. Alam ko, Lord, na ang bawat isa hindi kayang magbigay ng kung ano man yung sa tingin ng tao ay malaki. Pero sa puso namin, Panginoon, ay nahandog namin ito sa inyo ng buong buo. At patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, na ikaw lamang ang patuloy na gumagabi sa amin at patuloy na nagbibigay namin pangangailangan. Maraming salamat po at patuloy niyo pong i-bless ang bawat aspeto ng aming buhay, Panginoon. Ito po kami panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Let's pray. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami, O God, na kasama po namin kayo, O God. Nandito ka, Lord, sa kalagitnaan namin. Maraming salamat. Maging sa araw-araw ng buhay namin, salamat, Panginoong Diyos, sa pag-iingat mo, sa pagkakalinga mo, Panginoon, sa pagkakaloob, Panginoon, ng aming pong mga pangangailangan, Panginoon. Tunay, Lord, na kayo po yung Panginoon na nagsusustain at hindi po nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, na sa umagang ito, meron po kayong kakayahan, Panginoon, na magbigay ng ikapo sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang matugunan, Lord, yung pangangailangan ng iglesia. Lord, ang patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo, Lord, yung aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gawing katulad mo, Panginoon, na talagang generous, Lord, sa lahat po ng bagay. Maging yung mga ikapo na ito, dalangin po namin, Lord, na inyo pong pagpalain, Panginoong Diyos, at tunay na gamitin para po sa inyo pong kaluwalhatian. Maging sapat, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, maging sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, panalangin po namin, Lord, na kami po ay inyong patnubayan. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na huwag niyo pong pahintulutan na ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kundi kayo lamang po, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mong bukas yung aming mga puso, ang aming mga kaisipan tungkol sa katotohanan ng inyong salita. At tunay na ang bawat isa, Lord, ay mapagpala, Lord, na ng katotohanan, Lord, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin kinukomit yung mga oras na ito sa inyo, na tunay, Panginoon, kayo lamang po ang makilala at maitaas. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Good morning po. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And then, wait lang, wala po muna tayong matutulog, wala munang sasantal at magiging komportable sa kanyang upuan. Buksan po natin yung ating mga puso at ang ating mga isip sa salita ng Panginoon. And so, papansin ko lang po, maraming bakanting upuan ngayong umaga. Iniisip ko, siguro dahil itatanong, kasi unang question ko dito, sumusunod ba tayo sa Panginoon? Siguro alam nila yung tatanong ko, kaya absent sila, no? Pero yung topic po natin ngayon is about character study. Pag-uusapan po natin yung buhay ni Caleb. Caleb followed the Lord fully. Ayan, so, ang pag-uusapan po natin ang buhay ni Caleb, kung saan si Caleb po ay isang character sa Bible kung saan nagpakita po ng lubusan or tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Meron po bang hindi nakakakilala kay Caleb dito? Meron. Kasi kung hindi, talo tayo ng children. Kasi pag sa children, pag tinanong nyo, kilala nyo si Caleb? Oo. Sasabihin niyan, isa yan sa mga 12 spies sa Old Testament. Ayan. So, kagaya nga po ng sabi ko kanina, ang unang tanong na gusto kong itanong para po sa bawat isa, kasama po ako, sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Are we following the Lord Jesus? Sunod na tanong, anong klaseng pagsunod ang ginagawa natin sa ating Panginoon? Anong klaseng pagsunod yung ating ginagawa sa ating Panginoon? A, buong puso. I may multiple choice. Buong puso? Buong katapatan ba? O lubos po ba tayong sumusunod sa ating Panginoon? Alam niyo yung parang kagaya ng isang magulang, pag inutusan mo yung anak mo, oh, anak, magugas ka na ng plato. Sumunod siya. Pagkasabi mo, ugasan mo lahat ng ng plato diyang marumi sa lababo. O sumunod naman siya agad. Pero pagtingin mo, mayroon siyang tinabi. Tinabi niya yung mga kaldero. Kaya, dahil ayaw niyang maghugas ng kaldero. Sumunod naman siya, pero hindi lubos yung kanyang pagsunod. Pinili niya lang yung kanyang hugasan.
Pero kung titingnan po natin, bakit kaya nais ng Panginoon na sumunod tayo ng lubusan o na merong buong katapatan? Hindi ba pwedeng sumunod lang tayo? Bakit kailangang may puso pa? Bakit kailangang tapat pa? Bakit kailangan lubusan pa? What kind of obedience that God is looking for? Anong klaseng pagsunod yung hinahanap ng Panginoon? At paano natin malalaman kung talagang lubos tayong sumusunod sa ating Panginoong Diyos? Alam niyo po, sabi ko po kanina, si Caleb ay isa pong halimbawa na makikita natin sa Biblia na nagpakita ng tapat na pagsunod sa kanyang Panginoon. Ayan. So, let me share po muna sa bawat isa yung story ng 12, yung story po ng the 12 spies sa Numbers chapter 13 to 14. Si Caleb po ay isa po siya sa 12 spiya na ipinadala ni Moses sa Kanaan para magmanman. Alam niyo po yung Kanaan, ito po yung lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon na dun sila dadalhin. Bilin sa kanila ni Moses, ilan nga po ulit yung pinadalang spiya ni Moses? 12. Parang children lang no? 12 spies. Ngayon, ang utos sa kanila ni Moses, pumunta kayo sa Kanaan, manmanan nyo, i-examine nyo yung lupain. Sabi ni Moses sa 12 spies, pag-aralan nyong mabuti ang lupain. Tingnan nyo yung mga tao roon, kung malakas ba o mahihina, kung marami ba o kakaunti. Tingnan nyo yung lupa sa lupain na yon, kung mainam ba o hindi. Tingnan nyo yung mga muog doon, kung matibay ba o hindi. Kung tinitirahan ba ito ng mga tao roon. Tingnan nyo kung mataba yung bukurin doon o kung maraming punong kahoy at lakasan nyo ang inyong loob. At bilin ni Moses sa kanila, pagbalik nyo rito galing Kanaan, magdala kayo ng bungang kahoy na naroroon. Ngayon po, pagdating ng 12 spiya sa Kanaan, nakita nila na yung mga tao doon ay mula sa mga lahi ni Anak. Ibig sabihin, yung mga tao doon, mga higante, malalaki. Tapos, nakita pa nila yung isang puno ng bungang kahoy, ang laki. Kasi 2 tao dapat magbuhat para maiuwi nila yung bungang kahoy. Ngayon, pagbalik nila kay Moses, edi reporting na po. Ano yung nakita nyo doon, anong napag-aralan nyo, anong assessment nyo doon sa lupa na rin. Ito yung report ng 10 spiya. Diba 12 siya, sabi ko kanina. Ito yung report ng 10 spiya. Sabi nila, ang lupain ay mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Positive. Diba po? Sa katunayan, ito yung bungang kahoy na nakiha namin. Malaki. Buhat-buhat ng 2 tao. Ibig sabihin, sa mata nila, maganda, sagana yung lupain niya. Lupain na nakita nila sa Kanaan. Ngunit, sabi nila, malalakas yung mga taga roon. Ngunit, mga higante yung mga taong mga nandoon. Malalaki yung lungsod at matitibay ang mga pader. At naroon yung mga lahi ng mga higante. Ngayon sa tingin niyo po, ano yung magiging reaksyon ng mga Israelita kung ganun yung report ng 10 spiya? Natakot sila. Diba? Dahil yun yung lupang sasakupin nila, natakot sila. Paano namin sasakupin yun? Mga higante yung nandun. Magagapi kami ng mga taong naroroon. At nang dahil doon sa report ng 10 spiya, dumaganap ang takot sa bayan ng Israel at hindi lamang po sila natakot, nagreklamo pa sila kay Moses. Sabi nila kay Moses, yung kanilang pinuno, sana hindi mo na lang kami inilabas sa Ehipto kung nandito kami sa ilang para mapatay din. Kaya gusto na nilang bumalik. Babalik na lang daw sila sa Ehipto, babalik na lang daw sila sa pagkaalipin kaysa mamatay doon dahil natakot sila sa mga higante. E di nagkaroon na ng ingay,
kanya-kanya ng reklamo, kanya-kanya ng iyakan at sigawan dun sa komunidad ng Israel. Pero itong si Caleb, na isa sa mga espiya, sabi po ng Numbers 13:30, subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Alam niyo po, habang natatakot yung kanyang mga kasama, habang negatibo yung report nila na para bang napanghihinaan ng loob at natatakot, itong si Caleb, nakikita niya na yung lupang nakita niya ay mabuti at kaya nilang gapiin. Nakita niyo po yung kaibahan ng pananaw ni Caleb kumpara doon sa 10 espiya na nabalot ng takot. At kung ipagpapatuloy po natin sa chapter 14 ng mga bilang, alam niyo po, dahil uncontrollable na po yung mga tao dahil sa kanilang pagrereklamo at takot, si Joshua po, na isa sa mga kasama ni Caleb, si Joshua at si Caleb, pinunit nila yung kanilang kasuotan. Sinasabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit, sa kabila ng sinabi ni Joshua at ni Caleb, binantaang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb, kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng Toldang Tipan. Alam niyo po, dahil sa ginawa ng mga espiya at pagrereklamo ng mga Israelita, nagalit po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po yung naging consequences ng kanilang action. Lahat sila, nung nabubuhay that time, ay hindi na makakapasok sa lupang pangako. Except kay Caleb at kay Joshua. Nung panahon nila, ilang tao yung nandun, andyan na yung lupang pangako na inaasam nila. Ngunit dahil sa kanilang ginawa, hindi na sila makakapasok. Tanging si Caleb lang at Joshua. Anong sabi ng Panginoon sa verse 23? Dahil yung mga tao na ito, paulit-ulit akong sinusubok at hindi ako sinusubok. At verse 24, sabi ni Yahweh, ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Alam niyo po, nalugod ang Panginoon sa ipinakitang pagsunod ni Caleb dahil siya'y sumunod ng lubos at may katapatan. Ngayon, sa atin po bilang mga Kristiyano, katulad po ni Caleb, paano tayo susunod sa Panginoon ng lubusan? Sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, hindi naman na tayo ipapadala ng Lord sa ibang lugar para mag-espiya sa Kanaan, di ba? During time lang po yun nila Moses. Pero pag-usapan natin, what it is to follow the Lord fully. Ano po yung kahulugan ng lubusang pagsunod sa ating Panginoon? Una po, sabi, to follow the Lord fully is to follow Jesus all our days. Kundi sundin si Jesus sa lahat ng araw ng ating buhay. Ang lubusang pagsunod sa Panginoong Yesus ay nangangahulugan na pagsunod sa Panginoong Yesus sa araw-araw ng ating buhay. Tingnan po natin yung buhay ni Caleb. Kung babasahin po natin yung Joshua 14:7-12, sinasabi niya dito, 40 years old siya nung tinawag siya para maging espiya. At nung panahon na iyon,
Sumunod siya ng lubusan o sumunod siya ng matapat sa Panginoon. Then after 45 years, sabi niya 85 taon na ako ngayon. 85 years old na si Caleb. At kung mababasa natin sa verse 12, sabi niya, kaya ibigay mo na sa akin ang kabululang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang mga higanting nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon, gaya ng ipinangako niya. Caleb is 40 years old nang tinawag na maging spies at buong katapatang sumunod sa Panginoon. And after 45 years, already 85 years old, still willing pa rin pong sumunod sa Panginoon si Caleb para palayasin yung mga higante dun sa lugar na iyon. Ano pong makikita natin dun sa verse na binasa natin? Ano man po yung edad ni Caleb, he's still willing na sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa atin, ano man yung edad natin, sa ating kabataan, sa ating kalakasan, sa ating katandaan man, dapat po tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Diba? Hanggang kailan po tayo susunod sa Panginoon? O kailan tayo mag-uumpisang sumunod sa Panginoon? Diba? Kailan tayo susunod? Kapag bata pa? Kapag matanda na ako? Tsaka lang ako susunod sa Panginoon. Alam niyo po, wala pong edad sa pagsunod sa Panginoon. Kasi sabi po ng Matthew 19:14, sabi rin po ng Panginoong Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Bata, kabataan sa ating pagtanda, dapat po lahat tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay matanda na, wala pong retirement sa ating pagsunod. At wala pong bata pa sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po ng Timothy, sabi po, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Mensahe po yun para sa ating mga kabataan. Sa ating pong mga may edad na, sabi po ng Titus, kaya naman ituro mo sa mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay sila sa mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. At ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging matwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi sino man laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Alam niyo po, ano man yung ating edad, meron pong instruction ang Panginoon sa atin at ang bawat isa po sa atin ay meron pong tungkulin na sumunod sa Panginoon ng lubusan. Amen po. Amen. Pangalawa po, to follow Jesus with all our hearts. Sundin si Jesus ng buong puso. Ano ang ibig sabihin ng lubusang pagsunod sa Diyos? Means, hindi po partial obedience. Hindi po onting pagsunod. Hindi po yung pagsunod natin, involved lang yung kalahati ng ating puso. At ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi lamang po dapat sa ating gusto, kundi dapat nagmumula po sa ating puso. Caleb followed the Lord fully or wholly. Sadly po, maraming mga Kristiyano ang nagsiserve at sumusunod ng Panginoon with divided heart. Ibig sabihin po, hindi po buong puso. Kagaya po ni Solomon, sabi po ng
Sabi po ng 1 Kings, as Solomon grew old, his wives turned his heart after God's, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had been. Alam niyo po, maraming bagay sa mundo ang maaaring makaagaw sa puso natin sa Panginoon. Si Solomon po ay kino-consider na isa sa mga Solomon is one of the man of God. And yet, he did not fully devoted himself o yung puso niya sa Panginoong Diyos. Tayo rin po sa buhay natin, sometimes we consider ourselves to be after God, pero we are not fully devoted. Marahil we are here, consistent tayo, subalit malayo ang puso natin sa Panginoon. Hindi naman tayo devoted sa ating Panginoon. Wala naman talaga sa puso natin ang Diyos. Diba? Bakit? Dahil hindi natin sinusunod ang Diyos. Marami siyang kaagaw sa atin o marami siyang kahati. O marahil yung iba sa atin, isang lingkod ng Panginoon, ngunit sa kanyang mga ginagawa, wala naman ang kanyang puso. Gumagawa siya dahil meron siyang ibang motibo. At mga kapatid, hindi po ganyang klaseng pagsunod ang nais ng ating Panginoon. God wants us to follow Him fully or wholly, kagaya po ng kay Caleb. God does not deserve our half-hearted obedience. Alam ng Diyos, sumusunod tayo ng tunay at lubusan, and we cannot hide it from our God. Alam ng Diyos, kung ang ating mga ginagawa ay ating pinipeke. At sa kabilang banda, hindi rin po natin pwedeng sabihin na sumusunod tayo sa Panginoon, and yet tayo po ay nakikipagkaibigan sa mundong ito. Hindi po tayo pwedeng maaring mamangka sa dalawang ilog na sinasabi natin na sumusunod ako sa Panginoong Yesus. Follower ako ng Panginoong Yesus. Subalit nananatili kang namumuhay sa makamundong bagay. Hindi po maaaring mangyari yung bagay na yun. Kasi it's either you are friends of God or you are enemy of God. Sabi po ng Santiago 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi po pwedeng kalahati na sa linggo sa Diyos ako at sa Monday to Friday sa mundo ako. O para ako sa sarili ko. Hindi po maaaring mangyari yun. We cannot serve two masters. And we cannot follow God wholeheartedly kung tayo po ay nakikipagkaibigan sa mundong ito. Amen po. Pangatlo po, to follow Jesus despite the risks. Sundin si Jesus sa kabila ng pangako, ng panganib. Ano pong ibig sabihin? Ano ang kahulugan ng lubusang pagsunod sa Panginoon ay ang pagsunod sa Panginoong Hesus sa kabila ng mga panganib. Alam niyo po, si Caleb handang sumunod sa kabila ng panganib o banta o kahit humarap siya sa mga hindi madadaling bagay. Si Caleb, nagpakita siya na handa niyang harapin yung mga higante sa Kanaan. Dahil alam niyang magagapi nila ito. Handa siyang harapin yung mga galit ng Israelita. Kahit dalawa lang sila naninindigan dun sa katotohanan tungkol sa Kanaan. Diba? Halos gusto na nga siyang pagbabatuhin ng mga Israelita. Pero handa siyang sumunod sa Panginoon. At maging sa kanyang pagtanda, willing pa rin siyang labanan yung mga higante. Willing pa rin siyang sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo po sa atin, marami sa atin nais lang sumunod sa Diyos kapag convenient yung mga bagay-bagay.
kapag masaya, kapag sagana, kapag maayos yung ating mga sitwasyon. Pero kapag hindi na po, ayaw na po natin sumunod sa ating Panginoon. Katulad ng mga tao, during the time of Jesus Christ, nung nagpapakain siya, nagpapagaling siya, gumagawa siya ng mga himala, marami sumusunod sa Kanya. Sinusundan siya ng mga tao. Subalit, nung nag-umpisa na siyang hulihin at ikulong, asa na yung mga tao na yon? Nawala na. Si Pedro, na laging nagpapakita ng pagiging aktibo sa pagsunod sa Panginoon, Panginoon, hindi kita iiwanan. Panginoon, hindi kita itatanggi. Panginoon, hindi mo maaaring hugasan yung aking paa. Pero nung hinuli ng Panginoong Jesus, nung may nagtanong sa Kanya, di ba kasama ka nito? Di ba isa ka sa kasama nito? Hindi ko po kilala yun. Hindi ko po siya kilala. At hindi niya lang po isang beses na tinanggi, kundi 3 po. Nakikita niyo po yun, na kapag nagkakaipitan na, di ba? Kagaya ni Caleb, parang lahat sila, negatibo na. Mag-negative na rin ako, baka batuhin ako. Hindi po. Nanindigan si Caleb. Sabi niya, kaya nating gapiin yung mga higante na yun. Alam niyo po, following Jesus is not always easy. Kasi sabi po sa salita niya sa Matthew 16:24, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwin ng kanyang sarili, pasinin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ngunit alam niyo po, sa kabila ng mga hadlang, kahirapan sa ating lubusang pagsunod sa Panginoon, nakikita natin individually, napapatunayan natin na sa kabila ng paghihirap, ay totoo palang pagsunod ko sa Panginoon. Marunong pala akong sumunod sa Panginoon sa kabila ng mga oposisyon, sa kabila ng mga pagsubok. Kung babalikan po natin yung 10 espiya, nung nakita nila yung mga higante, kahit na meron silang nakitang maganda dun sa lupain, nung nakita nila yung mga higante, natakot sila. Inisip nila na hindi nila kayang gapiin iyon. Ang nakita lang nila yung panganib. Nakalimutan nila yung pangakong lupain na ipinangako ng Diyos. At nagdulot sa kanila ng pagsuway at pagsubok sa Panginoong Diyos. But si Caleb, who followed the Lord fully, hindi niya nakita yung mga balakid na yun. Hindi siya nag-focus doon sa mga higante na yun. Nag-focus siya doon sa pangako ng Panginoon at doon sa kagandahan ng lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Following the Lord fully means to follow Jesus despite the risk. O ang lubusang pagsunod sa Panginoon ay ang pagsunod sa kabila ng panganib at banta. Now, ang tanong para sa atin bawat isa, willing ka ba na patuloy na sumunod sa kabila ng kahirapan? O nais lang nating sumunod kapag masaya, sagana, kapag marami, kapag exciting yung mga nangyayari? Kasi alam niyo po yung katotohanan, if we are not willing na mag-obey sa Panginoon sa kabila ng hardship, means hindi po talaga tayo totoong sumusunod sa ating Diyos. Amen po. Amen. Now, like Caleb, paano tayo makakasunod ng lubusan sa ating Panginoon? Paano tayo makakasunod ng lubusan sa ating Panginoon? Una po, by keeping our eyes on Him. Pagtuon ng ating paningin sa ating Diyos. Ang pananampalataya po ni Caleb ay hindi po sa kanyang sarili. Hindi siya nagkaroon ng mindset na kaya natin sila lusubin dahil alam niyang malakas sila, kundi dahil alam niyang malakas ang kanyang Panginoon. Dahil alam niya na kapag kasama niya ang Panginoon, kaya nilang magapi yung mga higante na yun. Sabi po ng Numbers 49, sabi po ni Caleb, magtiwala tayo sa Kanya at huwag matakot
sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Kasi kung si Caleb, nag-focus siya sa mga higante, kagaya ng 10 spies, for sure, natakot din siya. For sure, naduwag din siya. Pero dahil yung mga mata ni Caleb nakatuon sa Panginoong Diyos, nakasama niya ang Panginoon, hindi alintana kung ano man yung itsura o gaano man kalaki yung kanilang makakalaban. Dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon. Katulad ni Caleb, in order for us to follow the Lord fully, dapat din nating ituon yung ating mga mata sa ating Panginoong Diyos. Dapat nating ituon yung ating mga mata sa Panginoong Diyos. Sabi ng Hebreo 12:2, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya sa ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam niyo po, sa Panginoong Jesus tayo tumingin. Sabi po ng Bible, He is the author and the finisher of our faith. Ano man ang mangyari, ano man klaseng oposisyon, kahirapan o pagsubok ang ating harapin, sa Kanya pa rin po nakasalalay ang ating pananampalataya hanggang katapusan. Dahil alam natin na ang Panginoong Jesus, hindi rin madali yung Kanyang pinagdaanan. Siya rin po mismo ay lubusang sumunod sa kalooban ng Ama. Ayan, sabi niyan, hindi niya inalintala ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Isa rin po yun sa part ng pagsunod niya ng lubusan sa Ama. At alam natin na napagtagumpayan niya yung kanyang pagsunod at siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Fix our eyes upon Jesus. Ituon po natin yung ating mga mata sa Panginoong Jesus. Pangalawa po, paano tayo magkakasunod ng lubusan sa Panginoon katulad ni Caleb? By having a different spirit. Pagkakaroon ng ibang pananaw, ugali, at puso. Sabi po ng 14:24, si Caleb daw po ay naiiba. Sa English po, Caleb having a different spirit. Siya ay naiiba kaysa sa 10 espiya na mga talunan at duwag. Siya rin po ay kakaiba sa mga Israelita na duwag at puro reklamo. Tayo rin po ay dapat maging iba. Magkaroon ng ibang pananaw, ibang ugali, ibang puso, ngunit dapat sa nakakalugod na paraan. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo po, habang ang iba ay natatakot, ikaw ay matapang. Sa kabila po ng kaguluhan, sa kabila po ng awayan, you are at peace. At kayo po ang peacemaker. Kung marami mga sumusuko at tumatalikod, ngunit ikaw hindi. Ikaw ay nagpapatuloy. Diba? Lalo na ngayon sa kalagayan natin, may iba't iba yung sakuna. Yung iba natatakot, yung iba natataranta, yung iba nagpapanik, samantalang ikaw na nakakakilala sa Panginoon, naiiba ka. You have different spirit. Dahil yung kapayapaan mo, alam mo, ang Diyos yung may hawak ng buhay mo. Yun po yung ibig sabihin, having different spirit. Kakaiba tayo doon sa ugali o kilos na ipinapakita ng ating Panginoon. Why? Dahil ang mga mata po natin ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ng Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Efeso 3:16, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Next po, motivation to follow the Lord fully. Ano po yung dapat nating motibo sa ating pagsunod ng lubusan sa ating Panginoon? According dun sa story ni Caleb, una po, it leads to a useful life. Ito ay nagdudulot ng makabuluhang buhay. Katulad po ni Caleb, kung paano po naging makabuluhan yung buhay ni Caleb dahil sa pagsunod niya ng lubusan sa Panginoon. Nakita po natin, siya po ay isang leader ng mga Israelita, isang lingkod ng Panginoon, naging ehemplo ng pananampalataya at katapatan ng kanyang buhay, at maging sa kanyang pagtanda, nagpapakita pa rin siya ng lubusang pagsunod sa ating Panginoon. Katulad po ng buhay ni Caleb, ang tanong po, bawat isa sa atin, nais po ba nating maging kabuluhan yung ating buhay dito sa mundo? Nais po ba nating maging makabuluhan yung ating buhay dito sa mundo? Kung nais po natin, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Ang tanong po, gusto po ba nating magpagamit sa ating Panginoon? Kung gusto po natin, sumunod po tayo ng tapat sa ating Diyos. Sumunod po tayo ng lubos sa ating Panginoon. Sabi po ng ikalawang Timoteo 20, verse 21 to 22, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon o mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawa. Sumunod tayo ng buong puso sa Panginoon sa pamamagitan ng paglayo sa kasamaan, nang sa gayon maging katulad tayo ng isang sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari, which is yung ating Panginoon for His own purpose. Nang sa gayon, maging makabuluhan yung ating buhay. Pangalawa po, it leads to a fulfilled life. Ito ay nagdudulot ng ganap na buhay. Tingnan po natin yung buhay ni Caleb. Sabi po din sa story, tanging si Joshua at si Caleb lamang po yung makakapasok sa Kanaan, sa lupang pinangako ng Panginoon. Bakit? Dahil they follow the Lord fully. Dahil tapat silang sumunod sa Panginoon. Nababasa po natin yan sa Deuteronomy 1:35-36. At dahil po sa kanilang katapatan na pagsunod sa Panginoon, sabi po ng Joshua 14, binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang Senizeo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay lungsod ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila ng mga Anazir, at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Alam niyo po, dahil sa katapatan ng Panginoon, dahil sa katapatan ni Caleb sa kanyang pagsunod, nakamtam niya yung lupa ng Hebron dahil matapat siyang sumunod sa Panginoon. At ang lupain po ng Hebron ay isa pong saganang lupain sa lugar na iyon. At hindi lamang po yun, doon sa lugar kung saan inilagay yung lugar na ibinigay kay Caleb, nagkaroon po ng kapayapaan sa kanyang sa buong lupain na namana po niya. Alam niyo po, kung sa matapat na pagsunod ni Caleb, gantong klaseng kaganapan yung buhay, yung natamo niya o nakamit niya, paano naman sa atin bilang mga Kristiyano? Sa ating pagsunod, parang di naman tayo literal na pamamanahan ng lupa ng Diyos.
Pero alam niyo po, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, maaari tayong magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Maaari tayong magkaroon ng fulfillment sa ating buhay. Una po dyan, maaari nating maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng Efeso 3:19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Maaari nating maranasan yung kaganapan ng buhay sa ating pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang lubos na pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig ng Panginoon para sa bawat isa na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. Kung gaano kalawak, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano pa pangalawa? One that experiences peace which surpasses understanding. Pagkakaroon ng kapayapaan. Sabi po ng Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-ibig dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano pa? Sa pangatlo po, one that experience joy inexpressible. Kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kagalakan. Sabi po ng 1 Peter 1:8, hindi nyo na siya nakita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. And lastly po, one in which our daily needs are provided. Meron po tayong provision sa Panginoong Diyos. Sabi po ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nais po ba nating maging ganap ang ating buhay? Magkaroon ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kasapatan. Alam niyo po, itong mga bagay na to, hindi po natin ito matatagpuan sa mundo. Hindi po natin ito mabibili kung saan man. And I tell you, maraming taong mayaman sa mundo na ganito ang inaasam. Maraming tao ang mapera, makapangyarihan, ngunit walang pag-ibig. Walang kapayapaan, hindi makatulog. Walang kasapatan. At lalong wala pong kagalakan. Alam niyo po, mapalad tayong mga Kristiyano dahil itong mga bagay na ito ay ipinaparanas sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung tunay na fulfillment ng buhay. Kung makikita niyo po, wala pong nabanggit dito that the Lord will prosper us or bibigyan tayo ng kayamanan. Kundi ang pinangako niya, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at kasapatan. Wala pong pera. And I believe, kaya hindi po siya nangako ng kayamanan dahil hindi po yun yung bagay na magkakaroon sa atin ng kaganapan o ng ating kasapatan. Kundi baka marahil sa kasakiman lang yung idulot sa atin nito. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin nais ng Panginoon maging ganap yung ating buhay. That's why the Lord requires us na mag-fully obey, mag-follow fully, lubos na sumunod sa ating Panginoon. Because He wants us to have a fulfilled life na hindi matatagpuan sa mundo ito. In conclusion po, let the example of Caleb inspire you to follow the Lord fully in your life. Na sundin siya sa araw-araw ng buhay natin, sundin siya ng buong puso, sundin siya in spite sa mga panganib, paghihirap, opposition. Nang sa gayon, katulad po ni Caleb, tayo po ay magkaroon ng kagamit-gamit na buhay para sa Panginoon at magkaroon ng fulfillment. Fulfilled life na pinagpala ng Panginoon. Alam niyo po, kung titingnan po natin, sabi po,
During the time, ang mga Israelita ay 600,000 plus during the time na nag-espiya sila. And out of 600,000 plus, only Caleb and Joshua stood at nakapasok doon sa promised land na ipinangako ng Panginoon. Bakit? Because they followed the Lord fully. Dahil lubusan po silang sumunod sa Panginoon. And ngayon kung titingnan natin, saan tayo? Doon ba tayo sa 600,000 plus or doon tayo sa dalawa? Yung 600,000 plus, bakit nag-end up sila ng ganun? Because lagi hindi sila sumusunod sa Panginoon. Sabi ng 14:23. And I think isang reason why God wants us to follow Him fully kasi ayaw niya na maging ganun yung sabitin ng buhay ng bawat isa. Diba po? Following the Lord fully is not sapilitan. Hindi po siya sapilitan. But we all know that God is God and deserve yung full obedience natin. Na deserve yung buong puso natin. Na deserve yung buong buhay natin. Hindi po siya deserving sa mga partial obedience natin, sa mga double life natin, sa mga pagkukunwari natin. And alam natin, God knows yung puso natin. As a close po, let us remember how the Lord gave Himself fully para sa bawat isa, para po tayo lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Yung obedience ng Panginoon sa Ama, kung hindi siya fully na nag-surrender, kung hindi siya fully na nagbigay ng buhay, wala po tayong kaligtasan ngayon. Lahat po tayo may kapahamakan. If God requires us na mag-obey sa Kanya fully, deserve yun ng Panginoon, yung lahat-lahat sa atin. Dahil siya mismo nag-set ng example kung paano ibigay yung total surrender and yung followed fully na buhay. Amen po. Amen. Sige po, let us close in prayer. Panginoon, maraming salamat, O God, for you are the perfect example, Panginoon, na kung paano po kami lubusang susunod sa iyo. Lord, you know everyone's heart, Panginoon. You know our condition, Panginoon Diyos. Alam niyo rin, Lord, yung mga areas sa buhay namin, Panginoon, na inaamin namin, Lord, na mahina po kami, Panginoon, na hindi po kami lubusang makasunod sa iyo. But today, Lord, allow your Spirit, Lord, to strengthen us, Panginoon, na ibigay sa inyo ng buong buo yung puso namin, yung buhay namin, Panginoon. At tunay, Lord, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyo without any reservation para sa sarili namin, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, Lord, for the example of Caleb, Lord, na nanindigan, Panginoon, sa katotohanan. Nanindigan, Panginoon, sa katotohanan tungkol sa inyo, Panginoon. Lord, like them, help us, Panginoon, na in every circumstances ng buhay namin, tulungan niyo po kami, Lord, na mag-i-stand up, Panginoon, para sa inyo, Lord. In spite sa mga opposition, hardship, Lord, kahirapan, Lord, na amin pong nararanasan. Lord, nais po namin, Lord, na yung buhay na meron kami, O God, ay maging kagamit-gamit para sa inyo, Panginoon. Nais po namin, Lord, ma-experience yung fulfilled life, Panginoon, dito po sa lupa. Kaya, Lord, help us, Lord, to fully follow you, Panginoon Diyos, with all our hearts, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo yung buhay namin, Panginoon. Patuloy po namin dalangin, Lord, na baguhin niyo po kami, Lord. Patuloy niyo po kami linisin, Panginoon. Continue to transform us, Panginoon, sa katulad, Lord God, ng inyong image and likeness, Panginoon Diyos. Sa aming paglabas, Panginoon Diyos, tunay, Lord, na empower po kami ng inyong banal na Espiritu, na sa aming paglabas, Lord God, hindi na po kami katulad ng dati, Panginoon, but we are decided
to surrender everything to you, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain yung bawat isa. Patuloy niyo po kaming ingatan at Panginoon, sa inyo lamang po kami patuloy na aasa, Panginoon Diyos. Lord, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba, patuloy po namin kinikilala, Lord, yung pagiging Panginoon mo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Para po sa ating discussion, unang question po, ano yung katotohanan na natutunan mo sa pagsunod ng buong katapatan sa Panginoon? And pangalawa, paano mo maipapakita ang iyong lubusang pagsunod sa ating Panginoon? Ay lamang po, punta po tayo sa kanya-kanya po nating grupo. Yung mga kabataan po sa labas.